Mga kapanda, ito ang tanong. Sa Pilipinas ba, mas bagay ang hybrid o electric vehicle? Kasi yung EV, parang dream girl. Maganda, tahimik, high-tech, at future-ready. Pero kapag wala kang charging station, ayun, lumitaw. Bigla siyang nagiging long-distance relationship. Bago tayo magbardagulan, mag-subscribe naman kayo sa channel natin dahil araw-araw tayong gumagawa ng bagong content tungkol sa auto, driving at buhay Pinoy. Tapos hindi kayo nagsusubscribe, nood kayo ng nood. Hindi na dadagdagan yung subscriber na, sige, hindi kayo mananalo ng raffle, hindi kayo mapipili. So balik tayo. So hybrid versus electric vehicle. Unahin natin sa efficiency dito. Lamang ang EV. Kasi ang EV, walang gasolina. Charge lang, andar na. Parang tropa mong isang ice coffee lang. Buong araw, productive na. Ang hybrid naman, may gasolina pa rin. Pero marunong magtipid. Hindi siya perfect, pero practical. Parang tatay mong ayaw mag-aircon para makatipid sa kuryente, pero naka-on naman buong araw yung TV. Sa efficiency, panalong electric vehicle. Next, maintenance. EV ulit ang lamang. Wala siyang change oil, wala siyang spark plug, wala siyang tambutso, walang drama ang makina. Parang empleyadong hindi mo naririnig pero tapos lagi ang trabaho. Ang hybrid, may electric motor. Tama yun. Pero may makina pa rin. Kaya maintenance pa rin. Mas tipid kaysa regular gasoline car pero hindi siya magic. May makina ka pa rin na kailangan alagaan. Sa maintenance, panalong EV. Now, cost of ownership. Kung may bahay ka, at may garahe ka, at may sarili kang charger, ang EV makes sense. Pero kailangan talaga may garahe ka at may bahay ka. Wala ka, huwag ka bibili ng auto. Charge ka sa gabi, gising sa umaga, full battery ka na. Para na lang kung di ka nagbayad ng kuryente. Wala ka talaga may charge. Parang cellphone lang, pero mas mahal kapag nalobat. Pero kung kondong titiran mo, street parking ka, o ang charging plan mo ay baka may bakante sa mall, boss, hindi EV ang problema mo. Real estate. Kasi habang nag-charge ka, bibili ka ng kape, kakain ka, nagwi-window shopping ka. Depende kung sino pa kasama mo at mabubudol ka. At pag uwi mo, nakatipid ka nga sa gasolina, pero nakabili ka naman ng bagong sapatos. Now, practicality, dito pumapasok ang realidad sa Pilipinas. May traffic, may baha, may brownout, may road trip na 1 hour lang pero naging pilgrimage. May charging station na nasa app pero pagdating mo either sira, occupied o may nakaparadang hindi naman nagcha-charge. Or minsan gandi gasolina pa yung nakaparking. At dito, hybrid ang panalo. Kasi ang hybrid, may backup plan. Battery, meron. Gasolina, meron. Tipid, meron. Flexibility, meron. Parang nanay natin na kapag umalis ng bahay, may payong, may gamot, may tissue, may biskwit, may extra plastic bag para pag nag-uwi ng ulam sa takeout. Ready sa lahat. Ang EV, brilliant siya, pero kailangan tugma ang lifestyle mo. Hindi porket futuristic, automatic, practical agad, di ba? Parang smart refrigerator yan. Ganda tingnan. Pero kung laman lang ay tubig at leftover na adobo, pero at least hindi napapanis yung adobo. Pareho pa rin ang problema. So ano ang verdict? Kung may sariling bahay ka, may charger ka, mostly city driving ka, at gusto mo ng lowest running cost, electric vehicle is the best choice. Pero kung tatanungin ninyo, ako, kung ano ang mas bagay sa karamihan ng Pinoy ngayon, hybrid pa rin eh. Mas flexible, mas forgiving, mas bagay sa current infrastructure natin. Kasi sa Pinas, hindi lang specs ang labanan. Ang totoong tanong, kapag nagbago ang plano, kaya bang sabayan ng kotse mo? Ako si King Panda, tandaan nyo, ang best car, hindi yung pinaka-advanced. Ang best car, yung bagay sa buhay mo. Panoorin nyo pa ang ibang videos ni King Panda para mas marami tayong matutunan tungkol sa kotse, kalsada at buhay. Dahil dito, hindi lang tayo tumitingin sa technology, tumitingin tayo sa realidad.